Okay, ito yung pangalawang video natin dito mga sir. Bago nyo galaw-galawin, check nyo muna dito. Baka mamaya mayroong nabalatan yan. Sira ECU. Sunog na sunog. Walang langis. Sobrang alaga ng may-ari. Hangin mo muna. Ano, yung mga malalaglag para di pag overall mo. Yan, ganito mangyayari sa inyo kapag nayaan nyo lang na ano, na hindi kayo nagpapalitan langis. Pero tanggalin mo nga nito. Maya makikita niya mamaya pag natanggal na yung block. Yes, tanggalin mo nga nito para makita natin yung loss compression yan. Eto mga sir, tanggal na yung piston, ay piston yung block saka head. Tingnan mo nga yung ano niya. Klaro. Ayan o, kita naman o, gas. Piston rin, tinanggal mo na rin? Tapos tingnan nyo yung piston nya. Piston, ayan o. Yeah. Laki na ng play oh. Yeah. Loss compression. Tapos valvula, check natin. Kapag kasi hindi maganda yung maintenance sa langis sa makina, talagang masisira, hindi mag-start. Singaw yung valvula. Ha? Loss compression na. Kaya magpapalit tayo ng block seat. Tapos check natin yung kung may play yung kanyang ano, valve guide. Tapos fuel pump. So overheating pa. Okay na, check natin yung valvula, goods naman. Nag loss compression lang dahil dito sa piston, kaya yun lang yung gagawin natin. Tapos fuel pump. Yung kwan, tingnan natin kung mayroon tayong mga pinagpalitan dyan. Okay, bali linis muna tayo mga sila. Tapos nasimulan na natin. Pakita ko mamaya sa inyo yung gagamitin natin, dahil itong motor na to ay iniwan, kaya papakita ko dun sa may-ari na original yung ating gagamitin. Okay, kabit natin yung piston natin. Ito yung bago. Yan, hindi ko na ipakita sa inyo pagkatanggal doon sa plastic. Pero lahat to mga sir ay original. Pati pin. Base gasket yan, kapit na. Yan, may kabit na yung piston. Yung gap dapat magkakahiwalay bago nating block. Ayan. Ito mga sir, nasalpak na yung bago nating block. Ayan. Tapos gasket. Ayan, ilinisan muna mabuti yung kanyang cylinder head para hindi siya mag overheating. Okay, ilis muna tayo. Ayan mga sir, ikabitan natin yung head. May timing na rin yan. Yung water pump medyo nagbabadya na rin, kaso ayun nga, medyo kulang sa budget, kaya tuparo na lang yan. Tapos kapit natin ang butso, radiator, palit lang yung coolant, pwede natin tupan na rin. Okay, kabit ko natin yung ano, cover, water pump sa radiator ng butso. Umimaya pandarin natin to kung under na. Ito na mga sir, kinabit na natin yung fairings nya, makina, tapos na rin, ma-under na rin to, kaso siyempre hindi siya nagmiminor na maganda, medyo delay.
Kaya nagpalit tayo ng pump. Isa rin kasi yan sa mga papalitan. Yan. Lahat ng ginamit natin mga sara ay original. Okay, kabit na yung bago nating fuel pump mga sir. Original yan. Ito yung pinaglumaan. Siyempre, lalagay natin dyan dahil para makita rin ni customer, may-ari. May coolant na yan, may langis na rin yan. Tapos dun sa sa box, ayun nga, yung sa naputol doon, nag-welding na lang tayo doon. Dinugtungan na lang yung naputol dahil mayroon pa naman na iwan para hindi gumalaw yung box. Mandar na siya. Ayan Tapos nagpalit na rin tayo nito. Si customer na lang pabibili ko ng ganito para kahit paano talagang sureball. Yan. Maandar na siya. Tapos siyempre, i-reset pa natin yan dahil ito yung throttle body. Isa sa problema din pala to. Nung una kasi talagang kahit anong gawin natin hindi umaandar. Ngayon umaandar na. Okay, diagnose lang natin para bumalik sa dati. Kahit nga doon pinakalawang na Tapos sa panggilid niya meron din siyang problema. Okay, diagnose natin. Factory reset na muna natin. Ito mga sir, okay na siya. Bali kukunin na to.